5 plus 6 plus 4 equals 15. Unang bahagi pa lamang ng taong 2021 pero 15 na ang bagong Lotto Millionaires. Ang bawat pagtangkili sa larong may puso ng PCSO ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw naman ang dapuan ng swerte. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alin, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Hanggang ngayon mga kaibigan, may itong pinag-uusapan at tungkol ho dun sa ay yung panukala. Ay yung panukala ho ni Digong na armasan ho yung sibilyan. Yun naman ho, depende ho yan kung susuportahan ho yan mga kaibigan. Pero si General Gilor Illasar ay sumuporta ho dun sa mama. Sabi nga ho ni Chief PNP, kumbagay yung haharapin ho dun sa sa mga anti-crime volunteers, laban ho dun sa masasamang elemento, tulad ho ng mga komunistang grupo. Kumbaga marami hong kumontra ho dito. Number 1 ho dyan ang tanggapan ho ng Commission on Human Rights. Kumbaga baka sabi nga ho, baka maabuso ho yan. Ang sisti lang ho kasi, sa pulho nung umupo bilang chief ho ng PNP, si General Alan Purisima, dito ho nag-umpisa ho kasi yung pagkuha ho ng LTAP. Nung araw ho kasi, kumbaga direkta, pag bumili ka ho dun sa gun store, tapos tatanungin ka ho nila kung meron ka hong contact dun ho sa krame para mag-ayos ho nung permit to carry. Ngayon, napakahaba ho ng proseso, dun pa lang ho sa LTAP, napakarami na hong requirements. Kaya limitado yung nakakakuha ho ngayon ng mga, sabi nga gun license o yung gun owner. Ngayon, dito ho sa sinabi ng ating Pangulo, mga kaibigan, paliwanag ho dyan, yun daw ho mga kriminal, dapat daw hong mamatay. Tama, di ba? Pero naandyan ho ang Commission on Human Rights. Kumbaga, dito ho unang nag-react si Kosang Laila de Lima, nung wala pa ho siya sa loob ho ng Campo Crame. Kumbaga, hindi ho sila magka-frequency. At dito ho nakilala ang ating Pangulo, yung kaliwat ka ng patayan dito, patayan doon. Diba? Kaya nga umingay ho doon yung pag-iimbestiga mga kaibigan dyan ho sa ICC. At kumbaga yung tulong doon ho sa mga volunteer na magpapatupad ho ng batas sa mga kaibigan. At ang paliwanag ho dyan ng tagapagsalita ho ng Commission on Human Rights na si Attorney Jacqueline Digia, sapat na raw ho ang Philippine National Police para ho magpatupad ho ng batas. Kumbaga, kayang-kaya na ho yan ng law enforcement ng ating kapulisan ho mga kaibigan. Bagamat minsan ho kasi, hindi ho may iwasan ho inaabuso Di ba dyan lang ho sa mismong loob pa ng Manila Police District. At hindi lang ho isang beses ho nangyari ho yan. Maraming beses na nagkaroon ho ng tensyon na parehas ho magkabaro. Abay nagbarilan ho dyan sa loob mismo ng Manila Police District dyan ho sa MPD mga kaibigan. Ang paliwanag ho dito ng Commission on Human Rights sapat na dun ho sa PNP na sila ho yung sumugpo, di ba, dun ho sa mga kriminal o yung magpapatupad ho ng batas. At naniniwala ho siya na maayos naman ho magagampanan ng ating kapulisan. Tama. Kasi sa panahon ho ngayon ni General Gilor Illasar ho mga kaibigan, kumbaga na maintain ho niya yung disiplina doon ho sa ating kapulisan. Kasi wala ho sa eskwelahan ho ng PNP na pagka ho meron hong konting pagtatalo, abay bumubunot agad doon si mamang polis. Nasa pag-uugali na ho yan. Kumbaga, maliit pa lang ho siya kung paano ho siya pinalaki. Ano kanilang magulang. At nagsalita na rin ho dyan si Sen
Pampilo Ping Lacson. Alam naman ho natin si Ping. Kumbaga, yung karir ho niya sa Senado, bago ho siya napasok ho dyan, mga kaibigan, way back Joseph Erap Estrada, inilagay ho siya ang chief ho ng PNP, abay, doon ho siya nakilala. Yung pagsagbo ho doon sa korupsyon, sa hanay ng PNP. May nagsasabi naman, hindi ho, pagka ho bago kasi nakaupo, kumbaga na doon yung istilong Oplan, pakilala ho yan eh. Di ba? Depende ho yan. Doon ho sa nakaupo hong official ho mga kaibigan. At hindi na raw ho kailangan pang armasan yung mga sibilyan doon ho sa mga anti-crime volunteer. Kasi mga volunteer ho yun. And tanong Karix dumaan ba ho yun sa mga training o yung paggamit ho ng barel? And Karix dito lang ho sa Mindanao Ultimo nga ho yung mga minor ding edad, abay marunong nang gumamit ho ng barel. Hindi, ito ho kasi yung mga napapabilang ho dun sa yung makakaliwang grupo. Di ba yung pagdami ho niyan na hindi ho natin alam bakit ba umuusbong ho sila samantalang ang kampanya ho ng ating militar, ang kampanya ho ng ating kapulisan, kumbaga tuloy-tuloy para ho maubos ho sila. Pero naandyan pa rin ho sila at nakatayo dahil gawa nga ho dun sa suporta rin nung ilang matataasong opisyal. Kaya nga ang tanong ho nila, ano ba ho nasa likod ho niyan? Samantalang si Joma Sison, hindi nga ho makauwi ho dito sa bansa ho natin. Kaya naiso kasi ng Pangulo, mga kaibigan, nabigyan daw ho ng baril yung mga miyembro ng Global Coalition. Ito nasa likod ho ng yung Advocacy Support Group ng Force Multipliers doon ho sa kanyang naging talumpati ho mga kaibigan. Kumbaga medyo hoteri ng opinion ho dito nung ilang mambabatas at sa kabilang banda mga kaibigan ang paliwanag ho dyan ng Philippine National Police ho mga kaibigan yun daw ho mga pag-aarmas ay yung planong pag-aarmas ho mga kaibigan doon ho sa mga anti-crime civilian volunteer yan daw ho kumbaga proteksyon at kinilala ho ni Eliazar yung pagkabahala. Kumbaga, number one ho kasi yan, sabi ko nga sa inyo, kapag may gagawin hakbang ang ating gobyerno, naandyan ho agad ang reply, ang sagot, ng tanggapan ho ng Commission on Human Rights. Di ba, kumbaga, yung utos ho kasi ni Pangulong Duterte na armasan yung mga civilian volunteer. At ang suggestion ho dyan ng ating Pangulo, kumbaga hikayatin yung mga voluntarismo doon ho sa at hindi ho yung kumbaga ho kasi ang lingway agad ng ating Pangulo, ang pagkakaintindi ho agad do iba, kapag ka natuloy ho na armasan ho yung mga sibilyan, nandun agad ho yung pagpatay o doon ho sa mga akrimen. Kasi doon ho nakilala kagaya ho sa pag-upo ho ng bagong chief ho ng PNP. Di ba sasabihin, paigtingin ho natin yung anti-criminality campaign. Kaya nga yung ibang official ho dyan, yung supportan ho yan, pero depende dun ho sa magiging protection yung paggamit ho ng armas ho mga kaibigan. Napakarami nga ho mga businessman, na yung iba hindi nga ho qualified. Di ba? Hindi ho lumusot. Dun ho sa ELTA pa lang yun pa lang ho yung requirements ho mga kaibigan. Samantalang, sabi ko nga ho sa inyo, yung iba nga ho dyan napakarami na hong padrino para lang ho makakuha ho kumbaga yung gun license. Ang dami ho niya, may mga drug test pa yan. Tapos ito, civilian. Di ba, ganun kabilis. Abay, baka hindi ho natin alam kung ano magiging resulta ho niyan. Kumbaga, mahabang usapin pa ho yan Sinabi lang ho yan ng ating Pangulo, medyo nagtaasan agad ho ng kilin, tanggapan ho ng Commission on Human Rights, natural. Pero Karis, bakit ba kapag si Mamang Police naman, siya naman ho yung napapatay, ng mga sibilyan, miyembro ng riding in tandem, medyo tahimik ho doon ng Commission on Human Rights. Pero kapag si Mamang Police suspect o ng abuso mga kaibigan, doon ho sila interesado Kaya nga nung pag-upo ng ating Pangulo, di ba, medyo hinigpitan ho yung budget doon ho sa Commission on Human Rights. Pero nung manalo ho senador, si San Bato de la Rosa, at isa ho si Bato. Siya ho yung sumuporta na dagdagan ho yung budget. Adyan ho sa Commission on Human Rights. Di ba?
medyo magkaiba lang ho sila ng paliwanag ho dito mga kaibigan. Pero mas maganda ho dito, kung bagay titimbangin ho yan, kasama ho dyan yung license to own and possess firearms. Ito hinasabi ho nating LTAP. Kumbaga isang requirements ho yan bago ka ho payagang makabili ho ng baril. Kumbaga kung isang civilian ka, kung lahat ho yan, iaarmasan mo, tanong, saan ho kukuha ho ng pondo ho yan, nagagamitin ho dyan. Hindi pa kasama ho dyan yung PTC, yung permit to carry firearm outside residence. May mga requirements pa rin ho yan. Kaya hindi ho biro na yung panukalang armasan ay mga civilian volunteer, para ho doon sa kanilang proteksyon mga kaibigan, hindi ho hahayaan ho yan ng ating kapulisan na masangkot, kumbaga doon ho sa aktual na sinasabi, paglaban ho doon sa mga kriminal. Diba? Sa dami ho niyan na proseso mga kaibigan. Kaya ang tanong ho dyan, sino mag-shoulder ho niyan? Diba? Baka naman ho press release lang ho yan, diversionary tactic. Alam naman ho natin ng ating Pangulo, yung iba nga ho dyan, tumatawag pa ho sa atin. Sabi niya, Karex, paano ba, ano ba proseso? Doon ho sa pag-apply ho ng LTAP. May mga connect ba ho tayo sa Campo Crame? Sabi ko, meron tayong kausap po dyan, pero doon pa lang sa requirements, pag nakita mo, baka umatras ka na ho. Diba? Yung LTAP pa lang ang pinag-uusapan doon, wala ka pa doon fire registration, wala ka pa doon PTC. Hindi ka pa ho makakabili ho ng baril ho doon kapag wala ka hong LTAP. Every 2 years, i-renew mo pa yon. Tapos yung PTC, every year, i-renew mo. Kasi yung LTAP, kapag ka ho type 2, pwede siguro 3 hanggang 4 ho na baril ho ang pwede mong ibili ho dun sa type 2. May mga bracket pa ho yun. Kaya nga nung panahon to ni Alan Purisima, dito naging pasakit ho dun sa mga gun owner. Pero nung kalaunan, napag-aralan ho ng mga ilang mambabatas na naging pabor din. Medyo humigpit lang ho yung proseso kasi kung meron ka hong kaso, doon pa lang ho sa NBI, hindi ka na ho makakakuha. Ngayon, binago na, wala nang NBI clearance Kumbaga, nado na ho yung National Police Clearance at kamakailan lang, nag-renew ho tayo dyan ho sa Station 7 sa QCPD. Every year, every 2 years, i-renew mo yung LTAP. Kumbaga, magbaback to zero ka. Diba? Hindi ka gaya nung araw, kapag meron kang pera, pambili, pupunta ka sa gun store, makakabili ka agad ng unit ko, anong baril ang gamit mo, gusto mo, sila na rin ho mag-a-apply ng PTC. Kumbaga, meron na ho silang form Pipil upan mo na lang, pipirmahan mo, directamente sila ho mag-aayos. Nung araw, ganun ho proseso. Ngayon, medyo tumagal Kaya imposible ho to. Sinasabing panukalang armasan ay yung mga civilian volunteers. Iba nga ho mga negosyante, hirap ho makakuha ho Tapos aarmasan pa. And ano ho magiging ho niyan? Protection ho ni Juan de la Cruz. Kahit armasan man ho yan, kasi nakakilala ho ating Pangulo, nung araw, nung ang hepe ho ng Davao City, ito si Bato de la Rosa. Kung natatandaan nyo, yung merong gun for hire, yung napatay ho nung kapulisan nung panahon na yon, nung in-interview ho dun si Digong, sabi ho nung mama, di baling kayo na ho magkwento kaysa kayo ho pinag-uusapan. Kumbaga, in-apply ho yan hanggang ngayon. Ang problema, yung iba ho kasi naaabuso. Kumbaga yan, sabi nga nagsasamantala. Kaya tumataas din ho ang krimen. Mahabang usapin pa ho to. Yung panukalang armasan, yung mga civilian volunteers Oras sa Pilipinas sa 3:18 ng hapon. Ang oras hatid sa inyo ng PCSO. 5 plus 6 plus 4 equals 15. Unang bahagi pa lamang ng taong 2021, pero 15 na ang bagong Lotto Millionaires. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ng PCSO ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw naman ang dapuan ng swerte. March 1521, umusbong ang pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. October 1934,
nalikha ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya.